Trinidad family, Calderon and Villanueva family, Darwin and Christine Riamico and family, Catherine Lay Marzan, Cathy Trinidad, Bella Trinidad, Krisha Faye Rema, para sa natatanging kahilingan ni na Cathy Trinidad, Bella Trinidad, Krisha Faye Riamico, Catherine Lay Marzan. Para sa kaarawan ni Catherine Lay Marsan. Para sa pasasalamat ni Jojo and Marisa Fajardo and family. Para sa mga kaluluwa ni na Corposinia, Amparo, Bienvenido, Felicitas, Balbino, Fernando, Catalina, Celar, Brulando, Tomas, Gemma, George, Glenn, Serapin, Judy, Celedonio, Rodrigo, Diego Jr., Robert, Leslie Ann, Lolita, para sa death anniversary ni Lolita. At para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na walang nakaalaala. Ang ating pong mga simbang gabi sponsor, Mrs. Nitz Mariano and family, Jaime Santos and Amio families, Jean Sanone and Trinidad families, Raul and Jet Pangilinan, Pilar Canlas, Mori and Volet Balinton and family, Bonagua Yap and Patero families, Ian and Giselle Santos, Hill and Edith Santos, Ruby Arviso and family, Cora Bonagua and family, Florante and Ibon Pascua and family, Ador and Aida Casino and family, Mark Daniel, Claire and Prisha Saledio, Baby Miji, Josephus Kabakungan and Micah Ferrer, Veloria and Austria families, Maria and Ricardo Santos and Marites Ong and families, Eleuterio, Josie, Eric, John Santos, Ellen Joyce and Glenda Sobrino and family, Barangka Credit Cooperative, Feli Francisco and family, Kagawad Aimee and Boyet Mascariña and family, David and Virgie Santos and family, Roberto Mascariña and family, Ronald and Leia Mascariña, Monis Balbin and Priscilla families, Jaris and Aaron Mandisa, Kiling and Season family, Kiling and Season families, June and Mirna Castillo and family, Ray and Evie Esquera and family, Romy and Mary Ocampo and family, Ruel and Emmy Lafuente and family, Rene and Maluki Remit and family, Jovencio and Josephine Perez, Marites Castres and siblings, Bob and Babes Maymay and family, Badjable family, Joseph and Mimi Bernabe, Decano and Bristanico families.
Ngayon po ay ikaapat na araw ng simbang gabi. Ang atin pong mga mas sponsor ay ang Apostolado ng Panalangin. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Chris Kinyal. Tumayo na po at sumabay sa pambungad na awit. Simbahan ay nagigising na at waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magkamot tayo'y magsilakan at masiglang tumuhin ang ating simbahan. Ang kampanay tuluyan ang gigising upang tayo lahat ay manalangin ng bendisyon. Kapag nakatana, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Hinagis ng simbang gabi, huwag nating limutin, pagkat tayo'y may tungkulin sa pananalangin. Ang kampana ng simbahan ay nangigising na, tayong lahat manalangin habang nagsisimba. Ang kampana ay tuluyang nangigising upang tayo lahat ay manalangin ng bendisyon. Kapag nakatanda, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Ang kampana ay tuluyang nangigising upang tayo lahat ay manalangin ng bendisyon. Kapag nakatanda, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Tayo tinipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo ay naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Habang nag-aalay ang paring si Zacarias ng hain sa templo, dumating sa kanya ang pambihirang balita na magkakaroon siya ng anak na lalaki. Juan ang pangalan ng kanyang magiging anak, na ang kahulugay mapagpala ang Diyos. Si Juan ang itinakdang maghahanda sa daraanan ng Panginoon. Magalak tayo at matuwa sa biyaya ni Juan sapagkat ang kaligtasan ay tunay nang nalalapit na. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mo kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan sa pamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Binigyan ng Diyos si Manoah at ang kanyang baog na asawa ng isang anak na ang pangalay Samson, na kalaunay nagpalaya sa Israel mula sa mga Filisteo. Hawig ng kwentong ito ang kwento ng pagsilang kay Juan Bautista. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoah ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung may panganak mo na siya, huwag mo ang papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung tagasan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Tumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Punuan mo ako ng pagpapala mo at awitin kong kapurihan mo. Punuan mo ako ng pagpapala mo at awitin kong kapurihan mo. Punuan mo ako ng pagpapala mo at awitin kong kapurihan mo. Punuan mo ako ng pagpapala mo at awitin kong kapurihan mo. Ikaw lang ang aking sandigan, aking lakas upang ako ay maligtas, pagkat ika'y batong aking lakas. Palayain mo ako sa mga masasama. Punuan mo ako ng pagpapala mo at awitin kong kapurihan mo. Punuan mo ako ng pagpapala mo at awitin
panang ako'y isihilang, hanggang ngayon ako'y tinutulungan. Tulungan mo ako ng pagpapanalangin at awitin ko kapurihan mo. Tulungan mo ako ng pagpapanalangin at awitin ko kapurihan mo. Gawa mo ay aking sasampitin, katarungan mo'y aking ipagbubunyi. Ang turo mo sa'king kabataan, purihin ko ang iyong gawang kahanga-hanga. Tulungan mo ako ng pagpapanalangin at awitin ko kapurihan mo. Tulungan mo ako ng pagpapanalangin at awitin ko kapurihan mo. At awitin ko kapurihan mo. Parangalan po natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sa ngakang ugat ni Hese, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuti na balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Hudiya, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias, sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron. Ang kanyang asawang si Elizabeth, kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth, at sila ay matanda na. Ang pangkat na Zacarias ang nanungkulan noon, at siya ay naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ay nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nakakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang alu-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias, asinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkaanak ng isang lalaki
at Juan ang ipangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon. Taglay ang Espiritu at kapangyarihan Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ang isang bayan, ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mapipikat hindi makapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit natagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginamit niya, kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain. At siya ay nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal ay naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis sa bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harap ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi din po, Father. Ating ipinagdiriwang ngayon ang misa para sa ika-4 na araw ng ating siyam na araw na nobina sa ating paghahanda sa pagdating ng ating tagapagligtas. At ang ating mga pagbasa, patuloy tayong tinutulungan para lubos nating mahanda ang ating sarili at lubos nating matanggap ang Panginoon, lalo-lalo na ang biyaya na kanyang dala sa kanyang pagsilang na kasama natin dito sa mundo. Kung ating titingnan ang ating mga pagbasa, ang unang pagbasa at ang Ebanghelyo, nagpapahayag na parehong istorya na nagyayari sa magkahiwalay na panahon. Kung inyong narinig ang unang pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom, pinapahayag dito ang pagsilang o ang mga kaganapan bago sa pagsilang ni Samson. Ating narinig sa ating unang pagbasa na si Manoah, ang ama ni Samson, mula sa lipi ni Dan at may asawa siyang baog. Isang araw nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon para sabihin sa kanya siya'y magkaroon ng anak na lalaki. Ang kanyang asawang baog ay mabubuntis at ang anak ay kailangan nilang pangalanang Samson. At si Samson ay nagiging isa sa mga dakilang mga hukom ng bayan ng Israel. Sino ba itong mga hukom o judges sa English? Nung dinala ng Panginoon ang mga Israelita galing Ehipto, papunta sa lupa na ipinangako sa kanila, nang dumating sila sa Kanaan, nang sila'y namuhay bilang malaya galing sa Ehipto, marami pa rin silang nagiging problema dahil palagi din silang hinaharas
ng kanilang mga kapitbahay na mga nasyon. At kailangan nilang may mamuno sa kanila. Kaya ang mga hukom ang pinadala ng Diyos para maging manguna sa kanila, lalo-lalo na sa proteksyon ng mga Israelita. At sa panahon ni Samson, ang mga Pilisteo, ang yung kapitbahay nila palaging nagbibigay sa kanila ng takot dahil palagi itong nananakop o palagi itong gumagawa ng paraan para sila ay masakop. At alam natin ang naging istorya ng buhay ni Samson. Siya ay isang naging magiting na katapagligtas ng mga Israelita bilang isang hukom. Gayon din ang pangyayari sa ating narinig sa ating ebanghelyo. Si Zacarias, isa sa mga saserdote na matanda na at meron ding asawa na si Elizabeth na matanda na rin at wala silang anak dahil si Elizabeth baog at hindi na makaanak. Isang araw sa pagtatanghal o nang si Zacarias ay nasa templo para mag-alay bilang saserdote, nagpakita sa kanya si Anghel Gabriel. Dala ang mabuting balita galing sa Diyos na siya ay magkaroon din ng anak na lalaki. At ang kanyang asawang si Elizabeth ay magbubuntis at ang bata ay panganalan niyang Juan. Magkaparehong istorya na nangyayari sa magkaibang panahon. Ngunit nangyayari dahil sa isang mapagmahal at isang maunawaing Diyos. Ano ang ating pwedeng mapulot para sa ating pagninilay ngayong gabi sa istorya ng buhay ni Samson at sa istorya ng buhay ni Juan Bautista? Una, mapupulot natin dito na ang bawat isa sa atin, ang bawat buhay na binigay sa atin ay biyaya galing sa Diyos. Bawat sanggol na isisilang dito sa mundo ay biyaya galing sa Diyos. At tayo, bilang biyaya galing sa Diyos, sana panindigan natin kung sino talaga tayo. Panindigan natin na sa ating buhay dito sa mundo, tayo ay maging biyaya para sa iba. Tulad ni Samson, naging biyaya sa kanyang magulang. Ganun din si Juan Bautista. At sila ding dalawa ay naging biyaya hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi sa lahat ng tao. Sana tayo ay magiging biyaya din para sa iba. Sa mga anak na nandito, tanungin nyo ang inyong sarili, naging biyaya ba ako para sa aking mga magulang? O baka ikaw pa ang nagbibigay ng sakit ng ulo sa iyong mga magulang? Tayo ay nilikha ng Diyos at binigyan ng buhay para maging biyaya. Sana yan ang ating gagawin. Sana bigyan nating pansin na tayo'y magiging biyaya palagi sa ating pamilya at sa ibang tao. Pangalawa, dito natin mapupulot na kailangan nating maniwala sa milagro. We need to believe in miracle. Ang nangyari sa pamilya ni Samson at ang pamilya ni Juan Bautista, ito ay isang milagro. Ngunit ang milagro ay hindi tungkol sa isang imposibleng bagay na naging posible o parang magic, no? Na ito ay nagiging posible. Ang milagro ay hindi ganyan. Ating mapupulot sa ating mga pagbasa na ang milagro ay isang biyaya galing sa Diyos. At ang milagro ay isang answered prayer ng ating mga dinadasal sa Panginoon. Minsan, nagdadasal tayo, mayroon tayong hinihingi sa Panginoon. Ngunit minsan, tayo'y ma-amaze na ang ating idinarasal, pag ibinigay ng Panginoon, hindi lamang yung ating idinasal. Marami at marami pa ang kanyang ibibigay. Minsan, hindi natin mapagtanto kung magbigay ang Diyos ng biyaya,
kung ang Diyos ay tutugon sa ating mga panalangin. Una, kailangan nating maniwala na merong milagro araw-araw. Minsan kasi hindi natin nakikita. Minsan, hindi natin nare-recognize na biyaya na pala ng Diyos ang nangyari sa atin. Kaya hindi natin lubos mapasalamatan ng Diyos at hindi natin lubos matanggap ang mensahe ng Diyos. Kailangan nating maniwala sa milagro at alam natin nangyayari ito sa araw-araw natin na buhay. May milagro sa araw-araw na buhay dahil ang Diyos, isang mapagmahal at mapagbigay na Diyos. Pangalawa, ating mapupulot sa ating mga pagbasa na importante ang ating pananampalataya sa Diyos. Dapat din tayong ibigay natin ang ating trust sa Panginoon. Dapat tayong manalig sa Kanya, sa Kanyang mga salita, at sa Kanyang mga biyayang binigay sa atin na nagbibigay din ng mensahe ano ang gusto niyang iparating sa atin. Sa ating ebanghelyo si Zacarias, hindi naniniwala sa binalita ng anghel. Kaya siya ay napipi at hindi makapagsalita hanggang nangyari ang lahat na pinapahayag ng anghel. Yan ay pinapahayag din sa atin na sana maniwala tayo sa Panginoon. Sana ibigay natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Dahil siya ay nakikiusap sa atin, siya ay nagbibigay ng mensahe sa atin, at sana atin tumatanggap at ating sundin ang kalooban ng Diyos. Ang sunod, ang kalooban ng Diyos o ang Kanyang kapangyarihan ay napakalapit sa atin. Minsan, nakikita natin sa ating sarili at ating na-experience sa ating buhay na minsan napakadilim. Parang walang Diyos, daming problema, daming mga pagsubok. At sinasabi natin, nasaan ba ang Diyos? Bakit hindi niya sinasagot ang aking mga panalangin? Ngunit kung ating pagnilayang mabuti, ang Diyos ay hindi tumalikod sa atin. Nandyan siya palagi. Tayo ang tumalikod sa Kanya. Humarap tayo sa pader, kaya wala tayong makita. Madilim at parang walang buhay, walang pag-asa. Ngunit kung alam lang natin na tayo ang tumalikod at babalik tayo sa Panginoon, harapin natin siya. Nandyan lang siya sa ating likod. Handa at palaging gumagawa ng paraan para siya ay mapansin natin. Yan ang ating Panginoon. Gumagawa ng paraan para tayo ay mabalik sa Kanya. Para atin siyang makita sa tuwing tayo'y lalayo sa Kanya. At ang panghuli, ang buhay ni Juan Bautista at ang buhay ni Samson, nagpapalala at nagtuturo sa atin sa isang importante na meron tayo. At ito ay walang iba kundi ang kababaang loob. Nakita natin sa buhay ni Samson at na buhay ni Juan Bautista paano nila isinabuhay ang pagpakumbaba o humility. Ang humility sinasabing the mother of all virtues. Dahil kung marunong kang magpakumbaba, maraming biyaya ang darating sa iyo. Marunong kang magpasensya, marunong kang umunawa, kung marunong kang magpakumbaba. Ang kabaliktaran ng pagpakumbaba ay pride. At sinasabing ay pride is one of the 7 capital sins. Bakit? Dahil sa pride, pwede kang magkasala pa ng ibang pagkakasala. Kaya pinapahayag sa atin sa buhay ni Juan Bautista, sa ating mga pagbasa ngayon, sana nasa atin ang pagpakumbaba. Sa pagpakumbaba, dito tayo matutong paano magmahal ng lubos. Kung hindi ka kasi marunong magpakumbaba, pipiliin mo lang yung sino mong gustong mahalin. Yung mga taong malapit sa iyo, yung mga taong may pakinabang ka. At napakahirap mahalin ang mga taong mahirap mahalin.
Ngunit kung meron kang pagpakumbaba sa sinasabi na ng Panginoon sa kanyang utos, mahalin mo ang iyong mga kaaway. Yan ay magiging imposible lamang kung meron kang kababaang loob. At sa humility din, as a mother of all virtues, dito rin natin matutunan paano magpatawad. Hindi madali ang magpatawad kung walang kababaang loob. At hindi rin madali humingi ng tawad kung walang kababaang loob. Kaya kung marunong kang magpakumbaba, yan ang mga biyayang iyong tatanggapin. Madaling magpatawad at madaling humingi ng kapatawaran. At panghuli, kung marunong kang magpakumbaba, madaling magpasalamat sa Diyos. No na tinanggap mo sa iyong sarili kung sino ka sa harap ng Diyos. Siya ang makapangyarihang Diyos. Tayo ang kanyang nilikha. Dahil sa pride, minsan nilalagay natin ating sarili na mas mataas pa kaysa Diyos. At yan ang nagiging problema ng tao. Yan ang naging simula. Bakit ang tao ay sumuway sa Diyos? Una, gusto nilang maging Diyos o mas mataas pa sa Diyos. At minsan yan din ang nangyayari sa ating sarili. Kung walang pagpakumbaba, ang nagiging sentro ng ating mundo ay ang ating sarili. Me, I, and myself. Kailangan nating magpakumbaba para lubos nating matanggap ang biyaya ng Diyos. Para lubos nating makita ang mensahe niya sa kanyang muling pagsilang sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. Parating ang manunubos, parating ang ating Diyos. Kaya buong pagkumbaba natin siyang tanggapin sa ating mga puso. At alam natin kung atin itong gagawin, lubos at lubos na biyaya ang ating matanggap sa Panginoon. At ating matanggap ang kaligayahan, kapayapaan sa ating buhay. Ito ang ating hinihiling at itong idarasal sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong maghanda para sa Paskuhan. Itong ika-4 na araw. At sana bukas makita-kita tayo muli at hanggang na makompleto natin ang 9 na araw. At sa pagdating ng Kapaskuhan, puno ng ligaya ating ipagdiwang ang biyayang ating tatanggapin, ang pagsilang ng ating tagapagligtas. Amen. Tayo magsitayo. Dumulog tayo sa kabutihang loob ng ating Ama na kailanmay hindi magmamaliw. Sa tamang panahon, kanyang ipagkaloob ang mga adhikain at pangarap ng kanyang bayan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Amang makapangyarihan, biyayaan mo kami. Amang makapangyarihan, biyayaan mo kami. Patuloy nawang maging matatag ang mga namumuno sa simbahan na manindigan sa katotohanan at pagtatanggol ng karapatang pantao. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, biyayaan mo kami. Magsumikap nawa ang mga namamahala sa bawat pamayanang tungo sa ikauunlad at ikabubuti ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, biyayaan mo kami. Kalingain nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig at pagsusumikap na magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, biyayaan mo kami. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga mag-asawang naghihintay na mabiyayaan ng anak ng kanilang pinananabikang arugain at mahalin. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, biyayaan mo kami. Patuloyin mo, O Diyos, sa buhay na walang hanggan, ang mga kapatid naming yumauna. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, biyayaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan
pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, biyayaan mo kami. Ama, patuloy mo nawang biyayaan ang iyong sambayanan. At sa pagtanggap namin ng mga kaloob mo, kami rin naway magsilbing biyaya at mukha ng kadahang loob mo sa bawat tao. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayo, kapatid, upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin, sa mahal na berhing hinihiling namin, ang aming paghain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikalulugod mo kailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat, na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritu Santong banal. Ang pagdating niya, inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap ang kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggap niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at magdapating kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang kas. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming akasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Silent night, holy night,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa pagugunitan namin sa mahal na ina, na iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob o paglagi naming madama ang iyong paglingat sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. yumuko kayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.